Okay, January 11, 13:39 ng tanghali dito. Kahapon na. At dito tayo sa bukid. 4 days tayo dito. Kasi bakit ako nagpo 4 days dito? Yung gagong yun, yung mga taga Maynilang yun, yung mga nagpabarangay sa akin, na hindi ko alam, baka mga kasamaan din ni Kapitan. Pagkakagabi, naabangan na ako noon. Kagabi. Tapos para puyatin nila ako. Nangyari, nagsiselfone ako. Bigla ka na nilang darating doon sila. Tapos hanggang ano na yun. Kinabukasan na yun. Dire-diretso yun. Ito yung ginagawa ng mga gagong to. Ito, nandito sila ngayon. Hindi yung mga taga-Maynila nila. Yung mga siraulong to na nandito. So bago ako umalis ng bahay kahapon, talagang may tema talaga na pati nanay ko talagang gago. Yung may tema na talagang sira na talaga ang ulo nila. Kasi may naririnig ako na naririnig ko dito na itong pahinang araw na ginagawa ng mga gagong to. Pahihinain nga daw ako. So ilang taon nang ginagawa sa akin yan. Nagkabugbugan na lang dito. Putang na, nakailang tira sa akin itong mga gagong to. Kaya pala gusto kong ipatira para pahinain ako ng pahinain. Lugi ako kasi talagang napakadami nila. Gusto kong tirahin eh. Para malaman natin kung paano ba yung pahinaan na sinasabi. Gusto kong patayin yung mga gagong to. Kasi napakatagal ng panahon na kung anong klaseng pahina ang ginagawa ng mga gagong to. Yung palabas na ginagawa nila para nila ako patayin. Para magkaroon sila ng dahilan sa publiko kung paano nila ako didiskarte ang patay. Tagal na. Ako, sabi ko sa inyo kung mahina-hina lang ako. Baka hindi ko alam kung ano yung binagsakan ko na. Hindi ko alam kung anong klaseng mahirap ipaliwanag kung anong klaseng baliw itong mga to. At sabi ko nga sa inyo na eto nga tinatawag tayong baliw daw dito. Kasi nga ito yung setup nila. Kasi pag nandun ako sa bahay, magkakagulo na doon sa bahay. Talagang tangina, hindi ako yung tao na tanggap lang ng tanggap. Sabi ko nga, tangina, makalapit-lapit ka lang. Ito yung palabas nila na ginagawa na napakatagal na sa tingin ko na may malaking pera silang nakukuha. May malaki silang perang na kukuha dito. Kasi yun yung tansya ko na kasi hindi naman sila, hindi pwedeng wala silang pondo na pinagkukunan para lang gastusan ako ng ayan dami nila dyan. Hindi ko kilala kung sino-sino yung mga gagong yan. So, napakatagal na. Ito yung setup nila. Kung nandun ako sa bahay, hyper ako. Magkaka-hyper ako, mapapaaway pa ako. Andito ako sa malayo. Ito yung mga gago.
Kaya nga sabi ko sa inyo, sana meron akong sariling vlogger dito, sariling reporter. Para kayo mismo mag-report kung sino yung baliw dito. Sino yung may mga sayad dito. Kasi mahirap niyan, nako. Lahat ng diskarte na nila, pabaligtad. Pabaligtad yung mga diskarte nila. Yun yung papansin. Lahat ng sabihin nila, baligtad. Lahat ng mga diskarte nilang sinasabi. Gusto akong ipatira para do pahinain. Diskarte ng mga ano yan ah. Tangay na. Yung mga dating daanan ng mga nakakakwentuhan ko, yung mga binubugbog daw ng mga iglesia ni Cristo. Yan, yung mga taga pinagtipunan, yung mga kinukuyog. Mga kinukuyog, yung mayaya. Totoo lang, sana may magbigay sa akin ng isang baril dito para malaman ko kung gaano katatapang itong mga putang inan to. Oo nga, hindi ako nagbibiro. Tagal ko nang gustong gawin yan. Kasi kung titira ako ng paganto lang, nako, luging-lugi ako. Hindi ka pa ikulong, gawan nila ng kaso, pagtutulungan ka nila, bubugbugin ka nila, ikaw pa may kaso. Ganun ang diskarte ng mga gagong to. Tagal na. Pagtutulungan ka nila, bubugbugin ka nila. Tapos lalabas sa bandang huli, ikaw pa yung may kaso. So, sa totoo lang, kung meron lang akong kung meron lang akong kahit paltik dito, yung 38 na kahit pa paano puputok ng 3 o 2, hindi ako mag-aalinlangan, babariling ko itong mga to. Sa totoo lang, napakatagal ko nang hinihiling yan dito. Na sana may magbigay sa akin. Para malaman ko tigas na mga putang inan to. Kumbaga, para silang si Asyong. Sisiga-siga, tagal nila. Nagsisiga-sigaan itong mga putang inan to, siga lang pag marami sila. Siga lang sila pag isang tumpukan silang madami. Bigyan nyo ako ng baril dito. Kahit isang tambak yan. Puputok ako, bumaril na sila kung babaril sila. Yun yung ibig sabihin dito na tapang lang, tapang madami. Tapang may backup, tapang na may. Kaya sabi ko, ibang klase. Hindi mo pati yung nanay ko, mga kaaway ko na rin. Talagang pati radyo, magaling silang gumawa ng palabas na kung padayaan lang, talagang malupit ang Pilipino sa talagang madiskarte, talagang malupit mandaya. Hindi ko alam kung saan sila natuto ng mga ganito. Kasi noon naman, ewan ko, kasi noon, maayos naman eh. Hindi ko alam kasi noon wala pang ganito eh. Bata ako noon, nako. Sana lang na meron isa sa inyo na makakapag-isip ng maganda na, kasi alam nyo noon, ako bibihira na yung nagtatanggol ngayon. Kasi noon nakapakarami. Putang ina, dyan lang sa kanto eh. Pagka may mga tropa ka dyan, tinira ka dyan, putang na, isang barangay ang babalik sa'yo eh. Pero ngayon, iba. Kasi ang genre ngayon, mga bakiran ng mga relihiyon.
Eh no, putang ina. Kwento lang dito sa amin. Kahit doon, nung high school ako sa Ila, putang ina, sabihin ko sa inyo, ano lang, di 22 lang, mga dala nila. Ako wala. Lugi na naman si Janja. Eh ngayon, puta na, isang tambak na barangay, kundi mga barangay, kundi mga napakadami, sabi ko sa inyo. Ang tapos, gagawan pa ako ng kwento dito. Kayo, kung may eksakto akong gamit, alam nyo, nandun lang ako sa bahay. Di ako alis. Dahil talagang sasabihin kong hindi rin ako papatalo sa inyo. Meron pa ngang time doon na puro pulis daw yon, yung mga nandun. Talagang dinidiskartehan ako. Talagang tinitignan ako sa cellphone, nakikita ko sila. Tinatarantado nila ako maigi. Doon kay Lydia Lucena. Lumabas ako, sabi, tangna, isang tayo lang. Kumbaga talaga yung pwede kang kantiin na talagang napakadami nila, siguro 5. Mga 5 sila doon. Mga pulis daw yun. May naririnig ko lang kasi pinakalat ko yung video eh. So mapakadami ng diskarte ng mga gagong to na talagang sasabihin ko sa inyo kung nung unang araw ng mga tatanda, hindi na binubuhay ang mga yan, sasabihin ko sa inyo. Hindi, sa totoo lang. Putang ina, noon nga, magnanakaw ka. Yari, magnanakaw ka ng kalabaw o ano. O dito sa pinagtipunan dyan, sa Pasong Kamatsili, Navarro. Magnanakaw ka ng kahit ano dyan. Bibigyan ka ng chance. Sa susunod, patay ka na. Hindi ka naabuti ng buhay. Baka palutang-lutang ka na sa ilog. Ngayon, legal lang magnanakaw ngayon. Kasi para ipiting ka nila, magnanakaw mismo ang gagamitin nila. Ganon ang sistema ngayon. Kung paano yung mga goons na mga tarantado, yun ang gagamitin nila para ipiting ka. Kunyari, tirador ng hitman kuno yun. Daming hitman dito sa Cavite. Pumapatay, putang ina. Tagal ko dito sa Cavite, mga siguro hindi ko naman kilala. Pasa mukha. Daming tarantado dito. Pero awa naman ng Diyos, hindi naman tayo napapaaway ng gano'n na. Dami ko ring nakaaway dito na suntukan lang. Siyempre, mga batang isip noon. Eh ngayon, putang na iba. Ibang laro ngayon. Ibang bagsakan ngayon, kundi isang buo. Kung paano nila gamitin yung tao, ganun. Kunyari, congressman o kapitan. Gagamitin si kapitan, gagamitin si congressman. Uutusan yung mga tao nila, mga komunidad nila dito. Yun ang gagamitin nila sa'yo. Puta, kahit bata. Kung meron lang akong talagang yung pupuntahan na lugar, hindi na magsasalita tong nanay ko, talagang mapapahiya talaga sila sa akin. Kaya nag-iisip-isip lang din ako ng maganda-ganda. Makaipon-ipon lang na eksakto, di ayos na. Naririnig ko yung isang kapatid ko na nakikisali rito. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Upwing daw, dyan. Hindi ko alam kung totoo o hindi. Kasi nakakausap ng nanay ko yan. Hindi ako nakikipag-usap sa mga yan.
Ayoko na rin silang makikita sa totoo lang. Huwag silang makikisaw-saw dito. Kumbaga kung ano yung sinabi ko noon na buhay nyo, buhay nyo. Huwag kayong makikisali. Kung sino lang yung mga kasama ko, yun lang. Sino lang yung mga kasama ko dito. Kasi itong mga gagong to, para lang hindi mapahiya, gagawan ako ng palabas. Ipitin ako doon, ipitin ako dito. Saan ang punta ko? Di ba? Oh, putang ina. Halos mamatay-matay ako sa gutom noon. Nasa sementeryo ako, naku po. Sabi ko sa inyo. Pero never akong humingi ng tulong sa mga kamag-anak ko dito. Meron man, humihingi ako ng barya sa mga kakilala ko lang. Kunyari dyan sa bunga, hingi ako ng mga barya, pahingi ako ng barya. Yun, bibigyan ako. Pero pag may pera ako, hindi ako nangihingi kasi nakakahiya naman na may pera ka, ang hihingi ka pa. So, ganun kataas ang eri ko. Mataas ang meron tayong eri na sinasabi. Na wala yun dito. Sa mga gagong to, sa yung mga bagong salta ngayon na generation ngayon. Iba ang generation ngayon. Kundi kain tae ang generation ngayon. So kung may pera dyan, pakainin ka ng tae, bigyan kita ng 5,000, 10,000, kakain ka ng tae. So yung ibig sabihin kasi nun, na kahit anong nakakahiyang bagay na gawin mo, kunyari, na ano ba tawag nito? Maraming diskarte nun eh. Maging kaingkoy ka dyan, kunyari, bibigyan ka ng pera. Kahit pagtawanan ka ng tao, okay lang yun. O kung gumawa ka ng kung ano-ano, basta yung yung panarantado ba. Marami. Sabi ko sa inyo, yung kain tayo ngayon ng henerasyon ngayon. Basta magkapera lang, ganun ang tema ngayon. So ano nangyayari dito sa atin? Dito sa Cavite. Oh. Kunyari, pinaipit ako doon. Hindi ka bibigyan ng pondo dyan. Dito, sa General Trias. Narinig ko noon eh, hindi daw sila binibigyan ng pondo kasi nandun nga daw ako. Siyempre, kain tayo ka. Diba? Wala naman tayong ginagawang masama. Ba't mo ko paalisin ng pinagdipunan? Oh. Siyempre, ito dito. Lapit na eleksyon. Kain tayo ka rin. Diba? Siyempre, suporta ng mga gagong iglesia. Kailangan. Totoo lang, kung ako lang merong sakto. Yabang ng mga to eh, pinagbibigyan daw. Naku po, tanginan nyo. Pinagbibigyan. Ako pa pinagbigyan. Naku po. Sabi ko nga sa inyo, sa lahat ng followers ng The Rock of Jesus Christ. Sa lahat ng tropa ng The Rock of Jesus Christ. Patayin nyo kahit isa. Subukan nyo lang, Subukan nyo lang. Huwag kayong mag-aalinlangan kasi alam nyo kung bakit. Akong bahala sa sarili ko. Kung tumira sila. Patayin nyo isa, subukan lang natin. Kahit isa lang. Wala akong pakialam. Pinagbibigyan daw tayo, awit. Putang ina ka. Kung sasabihin ko, sino ka ba dito? Sino ka ba? Ano bang meron ka bang ginagampanan dito sa Cavite o sa Pilipinas o ano? Diba? Sino ka ba? Anong klase ka ba? Si Don ano ka ba? Yung hari ka ba o ano? Prinsipe o ano?
Ano ba? Sino ka ba talaga dito sa Pilipinas? Sino ka dito sa bansa? Putang ina mo. Ano bang naibigay mo sa bansa para tapatan kita, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, patayin nyo. Kasi kung sa akin kasi, kung ito-tolerate nyo yung mga gagong yan at sasakyan nyo yung mga katarantaduan ng mga yan, hindi walang matinong mangyayari dito. Habang buhay yan, tarantado. Kaya dapat diyan pinapatay. So ano yung ginagawa ng matatanda noon? Na kung paano disiplina ang ginawa ng matatanda noon, dapat ganong disiplina ang ipairal nyo ngayon. Para hindi sila makapandaya. Kasi hari ng mandaraya itong mga putang inan to eh. Nako, sabi ko sa inyo. Hindi ko rin ma-spelling kung paano nila nagawa yun, paano nila paano nangyari yun. Diba? Tignan mo, palalabasin pa tayong baliw-baliwan dito, nandito. Pero hindi alam ng mga tao kung anong ginagawa nila doon sa bahay. Tapos, yung mga video kung saan ako nakikita nito, aba, nagugulat ako bakit ganun. Parang wala din silang muwang doon sa video na sinasabi ko. Diba? Kaya kung iiral to ng iiral, itong gantong klaseng, yung gantong taktika na diskarte, kung paano mandaya, mambaligtad itong mga gagong to, alam nyo, para sa akin, kung ano yung pinairal ng disiplina ng matatanda noon, kung ayaw nyo ng gulo, gano'n na ipairal nyo ngayon dito sa atin. Gano'n ang gawin nyo. Kung ano yung ginagawa ng matatanda noon ng mga 1970s pataas hanggang 80s, gano'n ang gawin nyo. Patayin nyo. Gano'n ang ginagawa nila sa mga tarantado. Tanungin nyo yung mga siraulo dito, yung mga matatanda dito. Madaming siraulo dito sa Cavite. Pero hindi katulad ng mga gagong to. Ang klase kasi ng siraulo dito, bigla na lang nambabasag ng ulo. Ganun ang mga siraulo dito. Wala naman, ganun lang. Pero ang diskarte kasi ng mga gagong to, para makapagpatupad sila ng pamamahala dito sa Cavite. Hindi nyo ba alam yun? Paano diskarte ang ginagawa ng mga gagong to? Diba? Wala kang ginawang masama, maayos ka dyan. Bigla ka na lang nataranta. Bigla na lang may tumira sa'yo, bigla ka na lang tinarantado. Nagulat ka ngayon, ano ba nangyari? So, hindi mo alam yung mga siraulong to kung paano sila nagpapatupad ng pamamahala dito. Paano sila nagpapatupad ng pamamanipula. Gamit yung mga putang inang mga politiko rito na sinusuportahan nila rito. Kaya example lang, kung talagang pinagbibigyan, patignan natin, subukan lang natin. Patayin nyo kahit isa. Akong bahala sa sarili ko. Subukan lang natin. Patayin nyo kahit isa. Susubukan lang natin kung sinong pinagbibigyan dito. Okay ba tayo doon? Kasi kung ako may gamit dito, ako mismo. Kaso luging-lugi ako lang mag-isa. Patayin nyo isa dyan. Gawin nyo sinasabi ko. Ang malaman natin kung ano ba yung sinasabi ng mga gagawin ito. Diba? Okay, susunod na ulit. Ganun lang, diskarte, diba? Binigyan ko na kayo ng advice. Kung si Jesus ang tinatawag na dakilang tagapagpayo, siguro kaming mga tagasunod ni Jesus, meron din siguro kaming mai-advise sa inyo kung ano yung dapat nyo gawin. At kung ano ba ang pinatunayan ko dito sa bansa. Ganun ang gawin nyo.